na-clear nila. Nagkaroon ng mga rock slides dyan. Pero ang gagawin natin, uunahin natin yung Dinggalan. Magkakatabi yan sa Aurora. Yung Dinalungan, yung Dipakulaw, and then yung Baler, tapos yung Dinggalan ang pinakamalapit. Uunahin muna natin yung Dinggalan kasi yon maaabot. Walang obstruction sa daan. Tapos pagkatapos, babalikan natin yung Dinakulang, yung Dinalungan at saka yung Dipakulaw. So yan yung sa Aurora. At ready din tayo na mag-distribute dito sa Cam Norte. And inaantay pa rin natin na ma-clear yung road at meron din tayong mga baha pa ng konti. Kaya inaantay natin humupa tapos magtutuloy-tuloy na tayo. Yung unang hirit naman, working with GMA Kapuso Foundation, nag-aantay din naman 500 families dyan sa Etiagi, Isabela. Sana makalusot na rin sila. Oo nga po. At ulitin lang ho natin, ma'am, kasi di ba meron tayong mga priority siguro na kinakailangang talagang maibigay ho na tulong. Baka po pwede nyo hong mabanggit kung ano-anong mga yon at ma-donate na ho ng ating mga may mabubuting puso. Oo, kasi ang GMA Kapuso Foundation, dahil sa sobrang laki ng scope nito, merong pantino na hindi naman natin pwedeng iwan at magsa-second wave pa tayo ng relief. Talagang kailangan ng mga donasyon ng tao. We need both in cash and in-kind donations. Yung mga gustong mag-donate ng in-kind, mainam ho yung mga delata, mga kumot, yan ang mga kailangan talaga at this point kasi nawalan talaga ng gamit pambahay yung ating mga evacuees, Yung delata naman, laging welcome yan kasi ang pagkain nauubos. Nakikiusap lang po ako na sana wag naman magbigay ng mga expiring. May 6-month rule po ang GMA Kapuso Foundation. Magbigay tayo ng dignidad dun sa mga nangangailangan tsaka tinutulungan natin. Hindi kami tatanggap ng mga in-kind donations na less than 6 months yung expiry. Pero definitely tumatanggap tayo ng donations ready to eat food, mga noodles, mga biskwit, kasi talagang babalik pa tayo. May second wave tayo sa Tino-affected areas. Babalik tayo third wave sa Cebu. Alright. So, at kailangan din ho ba kaya ng mga gamot? Pwede rin ho ba daw mag-donate? May mga nagte-text lang po dito. Ang problema kasi sa gamot, we accept donations of medicine from the pharmaceutical companies, Pero kapag personal, mahirap kasi dahil that is medicine, Again, merong issue tayo sa expiry and also hindi tayo doktor na nakaka-disburse ng medicine, Yun. Okay. Ma'am, siguro yung pinaka-paalala na lang para hindi humascam dahil baka may mga nanggagaya ho ng GMA Kapuso Foundation website. Ano ba ang mga kailangan tandaan? Oo, maraming salamat sa opportunity, Connie. Kung gusto ho mag-donate sa GMA Kapuso Foundation, magpunta lang ho sa ating official Facebook page with a blue check sa kanan kasi doon nyo po makikita lahat ng ating donation portals. Pag pupunta ho kayo sa bangko, make sure doon ho mismo sa teller. Huwag ho kayo magpapaabot. Yung mga teller, alam ho kung ano ang account numbers ng GMA Kapuso Foundation. Nandun po sa aming FB page lahat ng aming mga QR codes, GCash, shopping sites like Lazada at saka Shopee, and of course, Cebuana Luwilier. Pwede din ho kayo magpadala, libre ho ang transaction fee. We really need your help at saka all donations are welcome dahil hindi ho tayo titigil ng pagtulong lalo na dun sa mga hindi pa nahahatiran. Marami pong salamat, Ms. Ricky Escudero Katibog, ang ating pong Executive Vice President and COO ng GMA Kapuso Foundation. Maraming salamat po. At isa nga po sa mga hinagupit sa Bicol ang Camarines Norte kung saan pinatumba ng Bagyong Uwan ang maraming poste kaya nagkapranglag po doon. Bukod po sa malabuhawing hangin, nakaranas din po ng malakas na along humampas sa seawall. At kaugnay po niyan, para sa latest sa Camarines Sur, makakausap po natin ang ating kasamahan dito sa GMA Integrated News na si Darlene Kai.
Darlene, kamusta na dyan? Pia, nandito ako sa Daet Camarines Norte. Maaraw na dito pero tumambad ngayon ang pinsalang idinulot ng Super Typhoon Uwan. Dito sa bayan ng Daet, may mga bahay na nawasak. Maraming natumbang puno at mga poste. Sa katabing bayan naman ng Mercedes ay na-wash out naman yung ilang bahay na nasa tabi ng dagat. Nakakita rin kami ng mga bangkang nawasak dahil sa lakas ng hangin at taas ng alon doon. Sa ngayon, abala yung mga residente sa pagkumpuni ng kanilang mga nasirang bahay. Yung iba namang wala nang babalikan ay naghahanap ng pwede pa nilang mapakinabangan mula sa mga debris. Ang mga otoridad naman abala sa clearing operations para matanggal ang mga nabuwal na puno. Pero sabi ni Tony Espanya, ang PDRRMO ng Camarines Norte, hindi raw magiging madali ang pagtanggal sa mga natumbang poste. Kaya nakikipag-ugnay na sila ngayon sa electric cooperative. Nadaraanan naman ang National Highway papasok at palabas ng probinsya. Pero nasa 80 barangay pa raw sa iba't ibang bayan ang isolated. Karamihan dito ang mga nasa isla at hindi pa mapuntahan dahil delikado pang pumalaot. Mahirap din yung komunikasyon dito, Pia, dahil bagsak yung cell signal sa maraming lugar. Kaya hindi rin makontak yung mga barangay na aking nabanggit. Wala ring kuryente sa buong probinsya ngayon at kalahati pa ng Camarines Norte ang walang supply ng tubig ngayon dahil sinira rin ng bagyo ang water facilities dito. Namimigay naman ng tubig ang provincial government sa ilang bayan at nagpapatuloy din ang relief operations sa pangunguna ni Acting Governor Joseph Acucha. Ang magandang balita, Pia, walang naitalang casualty at walang reported na nawawala o missing dito sa probinsya ng Camarines Norte. Yan ang latest mula rito sa Daet Camarines Norte. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Kumustahin na po natin ang sitwasyon sa Ilocos Sur. May report si June Veneracion. June? Connie, nasa Isabela kami, probinsya ng Isabela. Dahil sa pag-apaw nitong Cagayan River ay lahat na ng overflow bridge dito sa probinsya ay hindi na madaanan simula pa kagabi. Gaya na lang nitong overflow bridge dito sa Kawayan City na ngayon ay hindi na maaninag dahil sa taas ng tubig. Ito pa naman ang pinakamalapit na daan papunta sa ilang remote barangay dito. Meron naman alternatibong ruta pero di hamak na mas malayo. Inaasahan ng provincial government ang pagbaha, sabi ni Ezekiel Kilang, spokesperson ng Isabela PDRRMO. Ang tubig mula sa mga probinsya ng Quirino at Aurora ay dito sa kanilang probinsya bumabagsak. Kaya ngayon, 8 bayan ang apektado ng baha. As of 10 a.m. ngayong araw ay nasa 53,000 na ang mga evacuees dito. Hindi muna sila papayagang makauwi habang patuloy ang pag-apaw nitong Cagayan River. Yan ang latest mula rito sa probinsya ng Isabela. Balik sa Connie. So, June, Isabela, saan ka banda sa Isabela nagre-report ngayon, June? Nasa Kawayan City, Isabela tayo ngayon, Connie. Ito yung Alikawkaw. Ito yung sinasabi kong overflow bridge na daanan papunta doon sa mga remote barangay nitong lungsod. Pero tingnan mo naman, hindi mo akalaing may tulay pa dyan. Kaya yung mga residenteng umaasa sa maiksing daanan na ito para makauwi at makalabas sa kanilang lugar. Napakalayo pa yung iikutin para lang makapunta doon sa kanilang lugar. Ang problema rito, Connie, patuloy pa na pagtaas itong ilog. So, ibig sabihin, nagsisimula pa lang ang problema nila. Kaya nga sinasabing yung mga residenteng nagsilikas, huwag muna silang mag-uwian para na rin sa kanilang kaligtasan. Connie. Alright, sana nga makinig sila sa paalalang yan. Maraming salamat, June Veneracion, live mula sa Isabela. At yan po ang latest sa epekto ng superbagyong Uwan sa bansa. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Connie Sison. Tutukan niyo po ang iba pang update sa bagyo at iba pang malalaking balita mamaya sa 24 oras. Ako po si PR Canghel ng GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. At mga kapuso, ingat po tayong lahat at magandang hapon.